Hello! Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. And God bless us all sa umagang ito. Pagnilayan po natin ay magagaling sa Mark 10:13 to 17. Ito yung may mga sinugo si Herodias, Herodians kung i-address. Kaya ang daming tigatulig sa ni Jesus Pinadala sila kay Jesus ni Herodias upang masilo siya sa kanyang pananalita. At binola-bola pa siya. Ay, Panginoon, alam namin na ikaw ay makatotohanan, ikaw ay totoong tao at hindi ka basta kumukuha ng opinyon ng kung sino-sino lamang, manapay itinuturo mo ang katotohanan na naaayon sa Panginoong Diyos. Di ba? Kasi namin, inaayon ba na magbayad ng tax o ng buwis? O ng buwis kay Caesar? Sabi ni Jesus, naaayon ba? Sabi nila, naaayon ba? Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not? Should we pay or should we not? Tinatanong siya, dapat ba tayo magbuwis o hindi? Ano mo naman si Jesus? Alam niya na lahat yan. Na siya ay sinisilo lang, niloloko lang, binubono lang. Kaya sabi niya, ba't ganyan kayo? Sabi niya, parang pinamumukha na gusto niyo lang akong di ba? Gusto niyo lang akong siluin yan naman kayo parang ganyan. So sabi niya, ano bang bigyan mo nga ako ng 1 denaryo? Sabi ng Panginoon. At binigay sa kanya, kanino ba yung nakalarawan dito? Kaninong larawan yung nandito dito? Di sumagot sila, this time katotohanan, kay Caesar. Ano sabi ni Jesus? Ibigay kay Caesar, ang kay Caesar, at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Huwag nating rambulin, parang ganun ang sinasabi ng Diyos. Huwag nating bayaran, Huwag nating bayaran at hindi natin mababayaran ang katotohanan. Parang isa yan sa mga tinitignan, sa pagbasang ito, Usually tayo ganun, Babalahin natin para ipahamak yung tao, Gagawa natin ang paraan para masira yung tao. Naranasan niyo na ba yun? Sa personal na buhay natin, yung hindi mo naman yun ginawa. Alam mo sa sarili mong hindi mo yun ginawa o ginagawa. Pero dahil sa mga masasamang intensyon ng tao, ay pati ikaw ay napapahamak o nagkakaroon ng kapahamakan. Ganyan, At ito yung nakakabwisit, Nakakapikon ito, So parang ganun din ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon. Sa mga Herodians na ito, sabi niya, na talagang halatang-halata naman, Halatang-halata naman na tinetesting lang siya. Kaya sabi niya, so Jesus said to them, repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. And they were utterly amazed at him. Bigay yung dapat sa kung kanino dapat. Kung ano yung due ng tao, ibigay. At lalo tigit kung ano yung due ng Diyos, ibigay sa Diyos. Sa pagkakataong ito, siguro sinasabi ng Panginoon sa kanila, yung pananampalataya natin. O sa atin ngayon, sa ating mundong ginagalawan ngayon, yung pananampalataya natin, huwag natin bayaran. Minsan, kadalasan yung mga philanthropist, may nagbibigay yan ng mga malalaking bagay, malaking halaga, na mahalagang bagay, pero hindi na nagpapakita. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos siguro ngayon is, to be present, kung saan doon. Marami din naman, buti nga ngayon, wala nang masyado, di ba? May nire-repair na tulay para makatawid yung mga tao. Siyempre, importante yan. Nakalagay doon ang pangalan ng isang politiko, kung sino man siya, na siya ang nagpapagawa. Pero ang katotohanan noon ay galing naman sa wish ng tao. So, ang parang napaparangalan ay siya, hindi ang Diyos, na may nagbigay ng isip at kaisipan o talino para mapansin ang tunay na to at ipagawa itong tunay na to at para mag-isip din ng tao na mag-abuloy para ipagawa ang tunay na to o magbayad ng tamang wish para magkaroon ng pondo pampagawa ng tunay na ito. Nababaliwala lahat yun at nakasentro na doon sa politiko at gagamitin niya naman ito pagdating ng eleksyon. Ako nagpagawa ng tunay, ako nagpagawa ng magbaba, etc. etc. Siguro ngayon ay kinukonsensya tayo ng Panginoon. Give the credit where the credit is due. Sa atin, Tayong mga anak sa ating magulang, Kung minsan tayong mga anak, nagkukulang tayo ng malaki doon, Yung pagpapasalamat sa ating mga magulang, Kasi given na yan, nanay ko na yan, tatay ko na yan, obligasyon nila, matindi yun, obligasyon nila
na ako'y buhayin, pag-aralin, at kung ano pa itaguyod sa buhay na ito. Kaya nawawala na yung essence, yung pagiging magulang at anak, yung connection ng anak sa magulang. No, dahil sa binubulong at dinidikta minsan ng lipunan, di ba? Ang lipunan ay ganun lang, as is. No? Hindi na binibigyan ng emphasis, no? Walang masyadong parenting, walang masyadong teaching, no? Walang masyadong nagtuturo, no? Sa mga anak na hindi lang dapat respetuhin, hindi lang dapat igalang, hindi lang dapat mahalin, no? Kung hindi laging pasalamatan, no? Ang kanilang magulang. At siyempre, ito'y hinihiling at pinasasalamat sa pangalan at sa pagpapuri sa ating Panginoong Diyos. No? Papunta doon lahat yan. Ine-elevate yan. Ano? Ang mga magulang ay binigyan ng kakayahan ng Diyos na maging magulang. Pero may mga magulang na kahit may kakayahan ay hindi ginagawa ito. Kaya nga iba-iba ang uri ng pagpapalaki, no? Ng anak. Ano? Yung due credit, kung minsan, no? Yung due credit ay hindi na napupunta sa dapat puntahan. Kung hindi napupunta na lang doon, ako naman na nag-aaral Ako naman na nagsikap Ako naman naging cum laude Kaya nga maganda ang buhay ko ngayon So makikita mo na talagang nag-decrease yung tingin sa magulang at nag-increase yung kakayahan niya at talino na kung minsan ay na-overwhelm at nakakalimutan na kung saan ang galing. No? Yung pinagsimulan niya, no? Yung pag-aaruga sa kanya, pagpalaki sa kanya, pagsisikap ng mga magulang, itaguyod siya, no? Kahit anong hirap, no? Ay talagang nandiyan para sustain ang lahat ng pangangailangan. Siguro ito isang paalala sa ating lahat. Kung tayo man ay magulang, kung tayo man ay nanunungkulan sa gobyerno, sa pribadong sektor, no, dapat ibigay natin to. No? Kung minsan nawawalan ng puwang, yung mga dapat na ma-promote, no? Yung mga dapat na magkaroon ng biyaya, yung mga insentibong dapat ibinibigay sa mga trabahador, ay nawawala na ito dahil hindi na nakikita yung kagalingan, yung pagsusumikap ng isang empleyado man ito, no, isang kasamahan sa trabaho o kung saan man tayo nandutong lipunan ang ginagalawan, hindi na nakikita. Ang nakikita na lang ay ang sarili. So ang sinasabi dito, si Herodes, di ba? Gusto niya siluhin si Jesus sa pagbasa ngayon Bakit? Kasi galit siya kay Jesus Nasasapawan siya ni Jesus. Nagiging mastanyan si Jesus sa kanya sa pagtuturo ng tama, no? Sa pangangaral tungkol sa Diyos. Selos ang pinagmulan. Galit ang naging tugon. At gumagamit ng mga tao para kasangkapanin para itumba o ibagsak ang isang taong kagalit niya. Diba? Kaya Jesus ay galit sila. Pero kung titignan mo, sabi nga ni Jesus sa ibang kabanata, talata, wala naman siyang ginagawa, hindi ang pinagagawa ng Ama. No, siya at ang Ama ay isa. No? Kaya kung ano yung ginagawa niya, sa Ama to nang gagaling. No? Ipinakikita rito sa atin yung obedience, no, ng ating Panginoong Kristo. Makikita mo sa lahat ng mga ginagawa niya, hindi niya pwedeng hindi tawagin at magpasalamat sa Diyos. Diba? Binibigay niya yung kredito sa Diyos. No? Hindi yun nawawala. No? So nga sabi nga, sa first reading, sabi niya, live by grace. Sabi niya, live by grace, but grow and live in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory now and today of eternity. To Him be glory now and today of eternity. To Him, di ba? But grow in grace and in the knowledge. Kaya kailangan nakukonsulta natin ng Panginoon. Kaya kailangan araw-araw, as much as possible ay nagbabasa tayo ng daily scripture reading. As much as possible ay doon ang gagaling yung ating karunungan o kaalaman sa pagtahak sa isang maghapon, no? na ibigay yung dapat ibigay sa tao at ibigay yung Diyos para sa Diyos. Katulad doon, nagdadasal tayo at humihingi ng grasya, nagpapasalamat sa Diyos, humihingi ng tawad sa Diyos. Yan yung mga inunang ginagawa natin at tayo humihiling sa Kanya ng patnubay at gabay sa buong araw. Kaya malinaw sana, sana maging malinaw sa atin, lalo tayo mga mananampalataya at binago ng Diyos, na ipaliwanag at maging inspirasyon sa mga taong nangungunyapit sa patalim pa rin at hindi naniniwala sa biyaya ng Diyos. Na ang grasya ng Diyos ay nandiyan lang
at libre. Revelations 3:20, siya'y kumakatok sa ating mga pintuan, sa ating mga buhay bilang kabuuan. Gusto niya tayong samahan. Pero dahil sa hindi natin siya matanggap, no? Ibig sabihin, hindi natin siya matanggap, hindi natin siya tinatangkilik, hindi tayo nababasa ng Biblia, hindi tayo nakikinig ng mga aral, no? Hindi tayo nagsisimba, hindi natin ginagawa ang sakramento, at kung ano-ano pang bagay na dapat makalapit sa Diyos, ayun ang nangyayari. So kailangan natin prayer, kailangan mag-aral tayo sa Kanya, kailangan maglingkod tayo sa Kanya, no? Kailangan makipahalubilo tayo at yung sakramento ay huwag natin kalimutan para maalala natin lagi at laging kumikinang ang mga habilin ng Diyos. No? At ito yung kumikinang ay pakikinabangan hindi lang natin, kung hindi ng ating kapwa patungo sa Diyos. So pag kaya naglingkod sa ating kapwa, ay wala naman tayong ibang pinaglilingkuran kung hindi ang Diyos. Dahil magagawa lang naman natin ang paglilingkod sa kapwa kung tayo ay malapit sa Diyos at kilala ang Diyos. Amen? So siguro, no, ay marami tayong mga hang-up sa buhay, marami tayong pinaglalaban, marami tayong gustong gawin. Pero sabi nga ng Diyos, give credit to where the credit is due. Ang Diyos muna, una sa lahat. Ba kung sino pa man, para maayos at maging maganda o kaya-haya sa paningin ng Diyos, no, ang ating buhay, no? Dito sa ibinigay niya sa atin o pinahiram na buhay dito sa ating mundong ginagawa. Amen? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng pagpapala. At sa mga salita mo, Lord God, na siya namin nagiging pamantayan sa aming pang-araw-araw na buhay, katulad ngayong araw na ito. Na kung minsan nakakalimutan na namin yun, pag mayroong hindi nangyari maganda sa amin, naalala ka namin. Pero pag may magandang nangyari sa amin, nakakalimutan ka namin. And napaka-unfair nun sa iyo. So, sana Lord, makita namin itong sinasabi mo ngayon. Give the credit where the credit is due. Na ikaw ang panimula at ang wakas itong tinataglay naming buhay, sarap ng buhay, yung mga konting pagsubok, problema, ay sa iyo nang gagaling lahat ito upang kami patibayin, upang makita ka namin at umangat ka sa buhay namin at kami matutong magpakumbaba. Malaman namin na ang lahat ng ito hindi mangyayari kung hindi mo pinahintulutan. Samahan mo kami sa araw-araw ng aming buhay at matutong tumangkilik sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat at binubuksan mo ang aming isip para makita ang mga bagay na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng komunidad, kaibigan, mga pagpapala na nagbumula sa mga hindi namin kakilala, mga pagpapala na alam namin na ginagamit mo upang kami ay magkaroon ng biyaya. Ito yung tinatawag na pananalig, Panginoon, ang aming pananalig sa iyo. Ang siyang nagdadala sa amin, Lord God. Increase our knowledge, increase our faith, Lord God. And guide us every single day, every minute, and every second of our life, Lord God. Maraming salamat sa kaalaman at karunungan na binibigay mo sa amin at sinishare mo sa amin every day, Lord God. Kaya dalangin namin ang aming mga kapatid na gusto rin lumapit sa iyo ay makita ang iyong mga plano para sa aming lahat. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future, a great future. Sabi mo nga yan sa Jeremiah 29:11. Ito yung asahan namin, Panginoon, sapagkat naniniwala kami sa bawat salita na binibigkas mo at inaaral para sa amin lahat. In Jesus' name, patubayan mo kami. Ilayo sa anumang kapahamakan, sa mabibigat na problema, lalong-lalo na sa karamdaman, Lord God. We praise you and we thank you. In Jesus' name. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now never shall be, world without end. Amen and amen. Good morning, Brother Deo. And Sister Ed, syempre kay Toto, Joe Marano, at sa lahat na makikinig at maglalakon at titingin, no? Follow, subscribe, no? And like. Yan ang kailangan natin para ma-inspire din natin yung mga iba para makipakinig o makinig do sa ating programa. Kabaka mo ni Bot Lea. Diyan po yan sa Facebook, sa YouTube, kabaka mo din po. Sa Instagram, ganun din. Sa TikTok, kabaka mo din po.
Amen and amen. Bye-bye. And God bless the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.